Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kaninuno. Itago na lang natin ang pangalan niya bilang Michael. Nangyari ito sa lugar ng Laguna. Sa wakas! Tapos na yung trabaho. 8 oras na pahirap. 8 oras na nakakatamad na gawain. Toxic pa yung manager ko. Ay, buti na lang makakapaglakad na ako. Mababawasan ng kaunti yung stress kahit papano. Halos araw-araw, ganito ang sitwasyon ni Michael. Palaging tinatamad sa trabaho niya. Yung tipong kakapasok pa lang ng opisina, gusto na kaagad umuwi. Paano ba naman kasi? Yung trabaho niya ngayon, hindi niya gusto. Pwede naman nating sabihin na bakit siya nag-apply doon kung ayaw niya. Pero eto kasing si Michael, scholar ng isang private school. Dahil kakagraduate niya pa lang, kasama sa kontrata nung school na nagpaaral sa kanya, na yung unang taon niya sa pagtatrabaho, kailangan doon siya pumasok sa kumpanya na yon. Meron namang sahod. Kaso ang problema, ayaw ni Michael doon. Kahit yung kursong kinuha niya, ayaw niya din. Ang mahalaga lang kasi ng mga panahong ito ay yung magkaroon ka ng diploma na ipapakita mo kapag mag-a-apply ka na. Kaya labag man sa kalooban niya, dahil business course lang ang merong scholarship, tinanggap niya na lang. Ang gusto kasing kuning kurso ni Michael ay tourism. Talagang interesado siya sa pag-aaral ng iba't ibang lugar. Lalong-lalo na yung mga lugar sa Pilipinas. Una siyang nabighani sa ganda ng kalikasan. At ang lugar na gusto niyang libutin at aralin, syempre, ang sarili niyang bansa, ang Pilipinas. Ayon kasi sa prinsipyo ni Michael, magandang maging malay tayo sa sarili nating bansa bago natin alamin ang karatig bayan. Dahil saan man tayo magpunta, ang pagiging Filipino ang dala natin. Nakakahiya naman daw kapag naglibot ka sa ibang bansa, tapos tatanungin ka sa sariling bayan mo, wala kang masagot. Saka, sa ganda at likas na yaman ng Pilipinas, kayang-kaya nitong makipagsabayan sa buong mundo. Kaso nga lang, hindi pinalad si Michael na makuha ang gusto niyang kurso dahil sa pagsubok ng buhay. Kaya naman itong tao na ito, talagang napakahilig maglakad at maglibot kung saan-saan. Dito niya na lang nilalabas yung kagustuhan niyang mag-explore. Kada pagpasok at pag-uwi niya ng opisina, hindi sumasakay si Michael. Talagang walk trip lang ang ginagawa niya. Medyo malapit lang din kasi yung trabaho niya sa tinutuluyan niyang dorm. Nasa bandang gitna ng highway yung lokasyon ng opisina. Tapos yung nakapalibot doon, medyo gubat pa. Alam niyo yung parang stopover kapag nasa mahabang road trip kayo?
Ganong-ganon yung itsura ng lugar ng opisina. Parang nag-iisang building sa gitna ng gubat. Para makapunta ka doon, kailangan mong sumakay ng jeep o di kaya ng bus. Kaso nga lang itong si Michael, dahil sa kahiligan sa paglalakad, mas trip niyang daanan yung gubat papunta at pauwi doon sa opisina. Medyo may kaunting ilaw naman doon kapag gabi, pero sobrang dilim pa rin at nakakatakot kapag mag-isa ka. Wala ding masyadong naglalakad sa lugar na yon kasi maraming napapabalita na merong nagpapakitang kung ano-anong elemento. May mga multo na bigla ka na lang kakausapin tapos maglalaho. Merong mga kaluskos na susunod sa iyo habang naglalakad. At syempre, hindi din mawawala dyan yung mapaglarong engkanto. Pero etong si Michael, wala talaga siyang pake. Adventurous eh. Para sa kanya, mas gusto niya pang makakita ng ganon at magkaroon ng karanasan patungkol sa mga ganitong usapin. Bihira lang daw kasing mangyari yon, kaya nakakasabik. Kaso nga lang, kagaya din ng ibang tao, maaaring gusto mo siya kapag iniisip mo. Pero kapag naroon ka na mismo sa karanasan, dito na mawawala ang lahat ng tapang mo. Paglabas ni Michael ng opisina, 7:00 na ng gabi. Talagang sinadya niyang magpadilim dahil mas trip niyang maglakad ng ganitong oras. Malamig ng mga panahong yon. Medyo malapit na rin kasi ang Pasko at umaambon pa. Nakasuot ng jacket si Michael habang daladala yung bag niya. Bago siya tuluyang pumasok sa daanan papuntang gubat, tinawag siya ng isang katrabaho niya. Niyaya siya nun na kung gusto niyang sumabay na lang pauwi sa kotse. Total, dadaanan naman nila yung lugar ni Michael. Pero hindi siya pumayag. Nagpasalamat na lang siya doon kasi nga walk trip talaga ang gusto niya. Medyo pinilit pa siya ng katrabaho niya pero wala talaga. Nagpatuloy na siya ng lakad papasok doon sa gubat. Nang makarating siya sa bandang gitna, pansin ni Michael na merong tumumbang puno. Medyo malaki yung sukat nun. Malayo pa lang siya. Napapaisip na siya kung paano natumba yung puno. Hindi naman malakas yung hangin saka hindi din malakas yung ulan. Habang mas nakakalapit pa siya doon, mas lalong lumalamig yung paligid. Hanggang sa nagulat si Michael kasi biglang merong lumabas na kamay doon sa likod ng puno. Maputla yung kulay ng kamay tapos sobrang dumi ng kuko. Hindi naman tumakbo si Michael kasi ang akala niya tao. Lumapit pa siya doon para tulungan. Kaso
paghawak niya ng kamay, sobrang lamig daw. Para bang bangkay. Nang makita niya yung muka, medyo may edad na lalaki. Sobrang payat ng muka, tapos ang laki ng eyebags. Sira-sira yung damit, tapos sobrang baho ng amoy. Kinausap yon ni Michael. Manong, ayos lang po ba kayo? Ano pong nangyari? Bumagsak yung puno. Kamunti ka na akong tamaan. May sugat po ba kayo? Dadalhin ko po kayo sa ospital. Hindi na. Wag na. Ayos lang ako. Pahingi na lang ng kapiraso ng buhok mo. Ha? Ano po yun, Manong? Kapirasong ano? Kapiraso ng buhok mo. Kaunti lang. Hindi kaagad nakapagsalita si Michael kasi sobrang weirdo nung lalaki. Iniba niya na lang yung usapan. Imbes na buhok ang ibigay niya, binigyan niya ng pera yung matanda. Eto na lang po, Manong. Pambili nyo ng pagkain. Sigurado po kayo ha, hindi ko po kayo dadalhin sa ospital. Wala po kayong sugat. Hindi na nagsalita yung lalaki. Tumitig lang yon sa kanya at dahan-dahang naglakad papalayo. Bakas sa itsura nun na medyo nainis siya kay Michael. Lah, nung problema nun? Baliw ba yun? Napaka-weirdo ang wala. Ano kayang gagawin niya sa buhok ko kapag binigyan ko siya? Buti nga pera yung binigay ko eh. Kinabukasan ng umaga, habang papasok si Michael ng trabaho, pagkarating niya sa gitna ng gubat, kung saan niya nakita yung lalaki, nagulat si Michael kasi wala na yung punong nakatumba. Tumigil siya doon sandali, tapos luminga-linga sa buong paligid. Asa na yun? May nagligpit ng puno? Parang imposible naman ata. Wala namang dumadaan dito masyado eh. Saka, kung nabali yun, makikita ko dito yung katawan kung saan nabali. Bakit wala? Asa na yun? Napatigil si Michael sa harap ng isang puno kasi kamukang-kamukha nun yung natumba kahapon. Pero ngayon, nakatayo yun na para bang walang nangyari. Ito ba yun? Ay, ewan. Makapasok na nga lang. Mamaya, malate pa ako eh. Pagkarating niya doon sa opisina, nagtanong si Michael doon sa gwardya kung meron ba siyang napansin na tumumbang puno doon sa gubat. Yung guard kasi, doon din dumadaan papasok at pauwi. Ang sagot nun, oo daw. Meron siyang nakitang natumbang puno. Sunod na tanong ni Michael kung meron ba siyang nakitang lalaki. Ang sagot ng gwardya sa kanya, meron sir. Nanghingi pa nga ng buhok sa akin eh. Binigyan ko na lang para kasing baliw. Hindi ako papadaanin kapag hindi ako nagbigay.
Saka sir, kaming mga gwardya, saka yung ibang janitor ng kumpanya, kami-kami lang dyan yung naglalakad. Yung mga nagtitipid ba? Imbes na sumakay, naglalakad na lang kami. Ikaw nga lang ata yung nakita kong empleyado na maganda yung posesyon. Tapos naglalakad dyan sir eh. Nakakatakot kaya dyan sir. Madaming kwento. Merong mga nagpapakita tapos bigla kang kakausapin. Tapos biglang mawala ba? Alam mo, dati din sir, may naligaw dyan eh. Parang baliw nung nakita na. Kaya ingat ka sir ha, kapag naglalakad ka doon. Take care. Binaliwala ni Michael yung sinabi ng guard sa kanya. Ang nasa isip niya, yung lalaking nakita niya, pati yung nakita ng guard, baliw lang talaga. Ganun ba kuya? Sige ho, maraming salamat po. Akit na po ako dun sa taas ha. Thank you po. Habang nasa elevator, napahawak si Michael sa buhok niya. Nagulat siya kasi pagbalik niya ng tingin sa kamay niya, merong mga iilang piraso ng buhok. Sinubukan niya uling hawakan. 2 piraso pa ng buhok ang sumunod. Ganun pa rin. Hindi niya pa rin masyadong pinansin. Ang akala niya, normal lang ang lahat. Hanggang sa lumipas pa ang ilang araw. Yung paglagas ng buhok ni Michael, mas lalong lumala. Kahit simpleng paghawak sa buhok niya, marami nang sumasama. Maging yung pagpunas ng tuwalya, meron na ding natatanggal. Dito na siya nagkaroon ng kutob na hindi normal yung nangyayari. Medyo numipis na yung buhok ni Michael. Kaya naman itong araw ng Biyernes, mamaya pagtapos niyang magtrabaho, magpapakonsulta na siya sa doktor. Pagsapit naman ng uwian, doon na naman sa bandang gitna ng gubat. Maniwala man kayo sa hindi, nakatumba na naman yung puno. Parehong-pareho ng itsura nung unang beses niyang nakita. Pero ngayon, yung lalaking tinulungan niya, nakaupo na mismo doon sa puno habang nakatitig sa kanya. Inaantay siyang dumaan. Hindi alam ni Michael kung magpapatuloy ba siya o hindi. Kasi bawat paggalaw niya, talagang sinusundan siya ng tingin ng lalaki. Kaya ang ginawa niya na lang, sinubukan niyang batiin, ngumiti at kumaway. Kaso, nakatitig pa rin sa kanya yung lalaki. Wala man lang kahit kaunting reaksyon yung muka. Dahan-dahan nung itinaas yung kamay niya at tinuro yung buhok ni Michael. Sumenyas pa ito at pinapalapit siya. Hindi maintindihan ni Michael yung galaw ng katawan niya. Kusang naglalakad papalapit doon sa lalaki. Kung ano yung sinabi niya nung nakaraan, inulit na naman niya. Pahingi ng kaperaso ng buhok mo. Kaunti lang.
Ano pong gagawin nyo? Nauubos na nga po yung buo ko eh. Kayo po siguro yung may gawa nun. Kapirasong buhok. Kapirasong buhok. Kaunti lang. Pahingi ako ng kapiraso ng buhok mo. Napalunok ng malalim si Michael. Nanlilisik na yung mata nung lalaki habang nakabuka yung palad sa harapan niya. Ramdam ni Michael na hindi siya papaalisin nun kapag hindi siya nagbigay. Kaya labag man sa loob niya, kumuha siya ng kapiraso ng buhok at ibinigay doon. Ngumiti lang yung lalaki pagkaabot niya. Binuhol nun yung buhok. Tapos, inilagay doon mismo sa katawan kung saan nabali yung puno. Matapos nun, lumapit uli yung lalaki sa kanya. Bumulong yon ng mga salita at naglakad papalayo. Hindi naintindihan ni Michael kung ano yung sinabi ng lalaki. Pero, nung marinig niya yon, biglang gumaan yung pakiramdam niya. Hindi na natuloy si Michael sa pagpunta ng doktor. Pagkarating niya sa bahay, maniwala man kayo sa hindi, ilang beses niyang hinawakan yung buhok niya at hinila niya yun pero wala nang nalalagas. Takang-taka siya kasi bumalik yung tibay ng buhok niya. Nagtaasan yung balahibo ni Michael. Sa isip niya kasi, baka yung lalaki na yun, siya yung dahilan ng paglagas ng buhok niya. Kinabukasan ng umaga, pagdaan niya uli doon sa may gubat, napatigil na naman siya kasi nakatayo na naman yung punong tumumba. At ang pinakakinagulat niya, pagkalapit niya doon, yung buhok na ibinigay niya doon sa matanda ay nakabaon mismo doon sa may ugat ng puno. Mga bagay na napansin ko sa kwento, mga kaninuno. Una, ang weird. Sobrang weird nung experience ni Michael. Isipin nyo ba naman, sa gitna ng gubat, makakakita ka ng ganong lalaki, tapos manghihingi pa siya ng buhok. Miski ako, hindi ako magbibigay eh. Kasi mamaya, mangkukulam pa yon o hindi kaya, engkanto. Well, speaking of doon sa lalaki, nahati kasi yung nasa isip ko kung mangkukulam ba siya o engkanto. Kasi batay sa storya, parang pinarusahan niya si Michael nung hindi nagbigay. Kasi yung guard nagbigay naman ng buhok eh. Tapos wala namang nangyari. Tapos kinabukasan, nakita niyang ayos na yung puno. Lumipas ang ilang araw, tumumba na naman. Nanghingi uli kay Michael yung matanda. Kaya feeling ko yung matanda, tagapagbantay ng gubat. Tapos ginagamit niya yung kapiraso ng buhok ng tao para alagaan yung gubat. Pero, kayo ba mga kaninuno? Ano sa palagay nyo? Which will bring me para sa tanong ng video na ito. Mangkukulam ba o engkanto yung matanda? Kayo nang bahalang humusga, mga kaninuno. Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe kung nagustuhan ninyo ang ating kwento. Lagi lamang nating tandaan, ang masyadong paniniwala sa supernatural ay ginagawa tayong ignorante
Ngunit ang masyadong pagdepende sa siyensya at lohika ay ginagawa tayong arogante. Hanggang sa susunod na kwento. Paalam. Bye! Maraming salamat para sa mga comments na ito. Special shoutout para kay Reden Godoy, Jeneline Salvador, Matilde Perez, Leia 87 Villanao, Elaine Cabagnot, Fatima Poblador, Jidine May Cervatos, Miss Racini, Sarah Brightman, Juliet Delgado, Chris Gregorico, Yana Taduran, at kay Shallow Yummy. Maraming salamat mga kaninuno. Make sure follow nyo ko sa ating FB page at Instagram account dahil nakapost din doon ang comments ninyo.